Dok, may tanong po ako. Ano pong mas maganda? Manigarilyo o mag-vape? Of course, we can have also a bigger penis. Hi everyone, I'm Doc Alvin Francisco. Welcome back to my channel. So today, kakausap tayo ng mga strangers sa internet, around the world, and tingnan natin kung ano yung mga health concerns nila. Without further ado, let's start! Magandang hapon, doktor po ako. Baka may gusto po kayong tanong sa kalusugan. Busy to. Makabala lang po ha. Sa Petron. Nanunukli pa. Nanunukli pa yata. Sir! Sir! Ayun talaga, super sakit ng ulo ko. Ilang taon na po kayo? 29. Kailan pa po sumasakit? Redista. Baka po sa mga makukulit na trabahador o kasama nyo sa trabaho. Meron po ba kayong high blood o diabetes? High blood lang. High blood. May nagagamot na po kayo sa high blood nyo? May binigay sa akin si Doc. Walang pa siyang 98. Daming kausap to. Okay, ang naisip ko po kasing dahilan kaya sumasakit ang ulo nyo, baka po tumataas yung BP ninyo. Baka po yung natitake nyong gamot, hindi na sapat. Dapat po mapalitan siguro o ma-update yung dose o kaya mapalitan ng ibang uri ng gamot para sa high blood. Kasi pwede makasakit ng ulo po yun. Dok, may tanong po ako. Ano pong mas maganda? Manigarilyo o mag-vape? Actually, marami nagsasabi na yung mga gusto mag-quit sa sigarilyo, lumilipat na lang daw sa vape kasi nga mas less harmful daw, mas konti yung chemical. Pero wala pa pong study na nagsasabi na ligtas talagang vape kasi marami ring component yan, di ba? Tsaka alam ko yung ibang vape may mga nicotine din yan. Lalo na yung mga bagong mas modern na vape, meron ding ibang chemicals yan. Although, kumpara sa sigarilyo, syempre mas harmful pa rin yung sigarilyo, mas nakakasama pa rin yung sigarilyo. Pero hindi ko sinasabi na ligtas din yung vape. Hello po, baka po may gusto kayo tanong sa akin tungkol sa kalusugan. Wala naman po, I'm all good. Hirap mag-content. I'm a doctor. You can ask anything about your health. My English is a little bad. Yeah, me too. Hirap pala nito. Okay, I want a bigger cock. How do I open it? Actually, in the market, we have a lot of supplements that claiming that it can give you a bigger penis, right? But there is no study that it can actually prove it. Oh yeah, exactly that. The efficacy of it or the safety of it. So actually, we cannot really control the size of our penis except for genetics. If our parents, if our parents or our relatives has a bigger penis, of course we can have also a bigger penis. If not, if it's smaller, they have a smaller penis, the chance of getting a bigger penis is also lesser. Uy, kumusta? Paano po maiwasan yung gout, kuya? Yung ano? Yung gout. Okay. So, ilang taon ka na? 19 po. Kapal na mukha mo, 23 ka na. Hindi na nga, 23. Na-diagnose ka na may gout? Dalawang beses na po. Okay. Madalas ka ba uminom ng beer? Wala po kayong pruweba, sir. Ang usual na simptomas ng gout, yun yung sumasakit yung sa may talampakan o kaya sa may daliri sa paa. So, bakit po sumasakit? Kasi naiipon yung crystals, yung gout crystals. So, kapag malakas po tayo uminom ng alak, yun po yung nagsasani, kaya naiipon yung crystals sa mga tuhod tsaka sa talampakan natin. Kapag naipon yung crystals, namamaga yung paa, parang namumula siya, diba? Tsaka nagsuswell. So yun, dapat para makaiwas tayo sa mga simptomas ng gout, iwas tayo sa mga bawal. Subscribe po kayo ha! Ay! Ano naman ang kain ko dito? Baka mamaya nakas. Na-ultrasound ka na sa thyroid or nakuha na ka na ng dugo para sa thyroid function test? Hindi ko pa nakakaranas. So kung malakas kumain tapos nahihirapan tumaba, pwedeng may problema sa thyroid. So sana makuha na ka ng dugo or ma-ultrasound yung thyroid. Ano bang mga sakit sa thyroid na nakakakos ng pagpayat? Meron tayong tinatawag na hyperthyroidism. Ibig sabihin nun, yung thyroid, yung function ng thyroid natin sobra-sobra sa normal. Yung thyroid kasi natin, ang function yan for metabolism. So kapag mataas yung function ng thyroid tapos sobra mag-metabolize yung katawan natin, talagang papayat tayo kahit malakas tayo kumain. Anong name mo po ulit? Dave po. Dave. Ako si Doc Alvin ha. Okay lang ba labas ka sa YouTube? Oh, sige, wala akong problema. Oh my God. Sa TikTok ba yun na siya, T? Ay? Oh. Ah! Notice me!
Famous na po daw sa TikTok. Ay, hindi naman, hindi naman. Ayoko na kinalaulan ko! Anong daw nila? How to diet daw po. Ano po? Paano daw po mag-diet? Ilan taon na po sila? Okay, ilan taon na si tatay? 76 po. So, ang mga usual na dahilan po kasi ng pamamanas ng paa, lalo na pag magkabilaan, ang iniisip natin dyan, pwedeng meron siyang diferensya sa kidney niya o kaya sa atay niya. Kapag sa kidney, kapag may diferensya po sa kidney, kasi hindi na gumagana na maayos yung kidney niya, yung ihi ngayon ng katawan, imbis na ihi siya sa ari niya na lumalabas, naiipon sa loob ng katawan, napupunta sa paa, minsan napupunta sa baga, o kaya minsan napupunta sa tiyan. So, maganda kung imbestigahan natin yung kung anong dahilan ng pamamanas niya. Dapat makuhanan siguro siya ng dugo. Tapos kung meron ba siyang diabetes. Kasi usually magkasama talaga yung high blood tsaka diabetes. So, ano po yung mga sintomas na na pag naramdaman yung sintomas ng mga COVID, ganun? COVID po, syempre. Ang mga usual na sintomas niyan, unang-una nilalagnat. Pangalawa, pwedeng nahihirapan huminga, inuubo, o kaya yung nawawalan ng pangamoy tsaka panlasa. So, nangyayari yun kasi merong, yung virus kumakapit yan dun sa daluyan sa ilong natin, dun sa sensory fibers ng ilong natin, kaya nawawalan tayo ng panlasa. Tapos nilalagnat tayo kasi nga, merong pamamaga sa loob ng katawan, may inflammation. Doc! Salamat! Huwag mo pagkalat na may gauta-kunto ka. Baka bawalan ako sa anak. So, I guess diyan ko na tapusin ang video na to. Again, I'm Dr. Alvin Francisco, signing out.